Palang araw, magandang buhay, pinagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid, kababayan, at mga kaibigan. Ito po muli si Dr. Reverend Jimmy Sembrano. Ang ating BTR sa araw nito, o Biblio-Theological Reflection, masumpungan natin sa Marcos 4:37. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Marcos 4:39, bumangon si Jesus, inutos sa hangin, tigil. At sinabi sa alon, tumahimik ka, tumigil nga ang hangin, tumahimik ang lawa. Pinagpala tayo ng Panginoon pamagitan ng ating pagbulay-bulay, pag-aaral, pagmuni-muni ng kanyang banal na salita. Tayo bukod at tayo manalangin. Banal naming Diyos, na malapit kami muli sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon, pangunahan mo kami ng diwang banal sa aming pagbulay-bulay, pag-aaral ng banal na salita, maging salita na walang karunungan, kapangyarihan, kagalakan at kapayapaan. Pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa krisis, tungo kay Kristo. Being in crisis is characterized by chaos. Kung tayo ay nasa chaos, nasa krisis, kawalan ng direksyon, kawalan pag-asa, kawalan ng kabuluhan ng buhay. Ito ngayon ang kondisyon ng buhay natin sa pagharap natin ng pandemya sa mundo na ginagalawan natin. Sa buong mundo ay meron na tayong maigit na 12 milyon na infected. Sa Amerika, mahigit na 1 milyon, 800,000 mga tao na infected at libo-libo na rin ang mga nanangasawi. Sa Pilipinas, patuloy pa rin ang paglaganap ng infeksyon. At ang nasasawi sa araw-araw, pinakamababa yung 45 hanggang 50 araw-araw. Kaya nga ang ating death toll ngayon, umaabot na ng 1,897 as of yesterday. Kaya nasa krisis tayo at nagpapatuloy ng buhay natin sa mundo na ginagalawan natin ay walang katiyakan. Criticism. Sa panahon ng krisis, nandoon lumalabas ang mga sama ng loob, mga hinanakit, mga bintangan, at sisihan. Kaya sa panahon ng krisis katulad ngayon, hindi lamang ang mga ari-arian ang nasisira, kundi maging ang mga relasyon natin sa isa't isa, sa komunidad, at maging sa ating pamahalaan. Kapag dumarating sa atin ang unos ng buhay, marami tayong sinisisi at pinag-alilanganan, maging ang ating Panginoong Diyos kung minsan sinisisi natin at nag-alinlangan tayo sa kanyang katapatan sa atin. Pangalawa, helplessness. At pangatlo, anxiety. Pang-apat, obstacles. At panglima, sudden change. Bagamat mga bihasang mangingista ang mga alagad, walang magagawa ang mga alagad sapagkat talagang wala silang nahuli. Hindi na nila kaya ang malalaking alon, and they feel so helpless and hopeless. Yes, there are limits to what we can do as people. There are limits to our resources. Umaamin maging ang mga pangulo, prime minister ng mga bansa, wala silang magagawa sa pandemyang ito. At ang ating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, umaamin din na kapag wala pang vaccine, wala pang gamot sa COVID-19,
wala siyang magagawa at maging pamahalaan walang magagawa sapagkat ito isang pandemya. Anxiety, nakakatakot tayo kapag hindi na natin kontrolado ang mga bagay-bagay at sitwasyon katulad ngayon. Natatakot tayo kapag naisip natin ang pinabayaan na tayo ng Panginoong Diyos. Natatakot tayo ang mga katulad ng mga alagad sapagkat nakita nilang natutulog si Jesus, nahihimbing na tila hindi alintana ang kanilang mga paglubog at kalagayan. Obstacles. Ang malalaking alon ay nagiging malaking obstacle sa paglalakbay ng mga alagad. Inisip po nila na wala silang kalaban-laban. Sa panahon po ng krisis, ang tendency natin ay makita ang krisis na isang dambuhala at tayo'y isang unano at pandak lamang. Nakikita natin yung kawalan natin ng magagawa, ang ating kaliitan sa panahon ng krisis. Sudden change. Hindi inaasahan ng mga alagad ang pagdating ng malakas na unos at alon. Hindi sila nakahanda. Kaya't iyon ang naging isang crisis situation na kung tawagin. Kailangang paghandaan natin ang mga krisis na dumarating, lalo na ang kamatayan sa buhay ng bawat isa sa atin, because it can come anytime, any moment in time. And the biggest way to prepare for death is to make sure that we have the right relationship with God and with others. Ang katiyakan lamang ng ating ugnayan sa Panginoon, sa ating pamilya at sa ating mga minamahal sa pamayanan, nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng pagharap sa kamatayan. Being in Christ is characterized by peace o shalom. Positivism. Anong ibig sabihin nito? Positive ideas invite positive force. Pag negatibo ang iniisip mo, nag-invite ka rin ng negative force. Kapag positibo ang pagtanaw mo sa buhay, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ang taong laging mayroong pag-asa ay hindi sumusuko. Ang positivism ay bunga ng pananampalataya kay Kristo Jesus nating Panginoon at pagtitiwala sa ating sarili. Pangalawa, energy. When we are in Christ, we always have energy. Energy means force or power in activity. Kapag nasa kay Kristo tayo, meron po tayong lakas ng loob na tumatagal, katumbas ng battery, lagi tayong fully charged. Kapag tayo na kay Kristo, yung spiritual energy po natin sa loob ay natatransform into force or power or dunamis o dynamism o kapangyarihan. O. And O, or specifically reverential O, ay ang lubos na pagkamangha sa kapangyarihan ng Diyos bilang ating manglilikha at bilang ating tagapagligtas. Ito po ang nagtutulak sa atin upang siya, ang ating Panginoong Hesus, sambahin at paglingkuran bilang ating Panginoong Diyos. Pangatlo, calmness. Ang tunay na calmness ay nangyayari hindi sa gitna ng katahimikan, kundi sa gitna ng kaguluhan at ng panganib. Calmness or peace is not the absence of crisis or war. It is the awareness of the presence of God in the midst of crisis. Ang tinig ni Jesus, maging ang nag-aalimpuyong unos ay tumahimik sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ni Jesus. Mararanasan natin ang isang uri ng
kapayapaang hindi maaari ipagkaloob ng sanglibutan. Enthusiasm. Ang enthusiasm o ang pagkakaroon natin ng intense feeling or zeal ay umaakay sa atin na maging excited sa buhay. Kapag meron tayong enthusiasm, meron din tayong excitement. Kapag meron tayong excitement, may kulay at buhay ang buhay. There is a color in life and in life. Makulay ang mundo at buhay natin kapag meron tayong enthusiasm. Nakaligtaan ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo kaya siya nakahimlay sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo. Kapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang Panginoon na lumikha ng bagay, He is also the master of all elements. Sinusunod na maging elemento ng bagyo, ng daluyon, pagkat siya ay Panginoon ng mga elemento. Nakita natin sa krisis na kinakaharap ng mga alagad, ang problema ay hindi yung alon, kundi yung hangin na lumilika ng alon. Kaya ang sinaway una ng ating Panginoong Hesus ay ang bagyo o yung hangin. Sapagkat iyon ang dahilan kung bakit merong malalaking alon. Tayo kung minsan yung alon ang sinasaway natin, hindi yung dahilan kung bakit may alon. Meron tayong kasabihan na preventive is better than cure. Tayo, ginagamot natin yung sakit. Ang Panginoon, tinatanggal niya yung dahilan na nagbibigay ng karamdaman. Tinanggal niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ito ay ang kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay, pagbibigay ng kanyang sarili. Ang kanyang sariling dugo, binigay niya upang tayo tubusin mula sa kapangyarihan ng kasalanan at tayo ay mabuhay na may kapayapaan, may kagalakan, may katiwasayan, at may pagtatagumpay dahil si Kristo pinagkaloob ang kanyang buhay para sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, tayo po ay yumukod, tayo manalangin ng kapatid. Panginoong Hesus, salamat po sa kapayapaang dala mo sa aming buhay na kahit dumarating sa amin pa ang maraming pagsubok, ay di kami mawawalan ng pag-asa at may babagsak ito. Panginoong Hesus, salamat po. Maging sa kalituhan, kawalang kaayusan at pagkatakot ang dala ng krisis na dumarating sa aming buhay. Ngunit Panginoon, tulungan mo po kaming magkaroon ng kapanatagan sa presensya mo sa amin upang kami humarap sa mga pagsubok ng aming buhay at katatagan ng aming pananampalataya sa panahong katulad nito. Ngayon tanggapin ninyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang patuloy na pagliligtas si Kristo na ating Panginoon. Kaaliwan at pakikipisan ng Banal na Espiritu, sumainyo nawa, sumating lahat, mula ngayon magpasawalang hanggan. Amen at Amen.